King of Gods. By Fast Food Restaurant, Kabanata 425. 10 True Lords. Hindi nagtagal ay nagkasundo si Zhao Feng at ang Touring Trio. Sa kagubatan, sinuri ni Yayanyo, Li Hong at Mo Yu mula sa Blackcliff Palace ang Touring Trio. Talagang matagumpay na nakipagtulungan si Zhao Feng sa Touring Trio. Kinagat ni Li Hong ang kanyang mga ngipin. Pagkatapos lamang na dumaan sa mga pintuan ng kamatayan, ang kanyang likod ay basang-basa sa malamig na pawis at ang mga henyo ng tatlong sekta ay lahat ay natagpuan ang pagbabago sa sitwasyon. Sa puntong ito, nakatayo si Zhao Feng sa mga sanga ng Touring Trio ngunit ang huli ay kalmado at hindi siya inatake. Matagal na itong pinaplano ng taong ito at isang lobo na nagtatago sa balat ng tupa. Ilang disipulo ng sekta ang pinatay niya, kabilang si Yuluo sa True Lord rank. Kung hindi dahil sa mabilis kong reaksyon, malamang na si Brother Li Hong ay. Ang mukha ni Yayanyo ay puno ng layuning pumatay at ang kanyang dibdib ay kumabog. Mula nang makapasok sa Purple Saint Ruins, walang sino man ang nagpagalit sa kanya na gusto niyang patayin ang mga ito. Sa simula pa lang, tila ang nagbabanta ay si Yayanyo kay Zhao Feng ngunit sa totoo lang, siya ang pinakamalaking payong niya. Kung hindi dahil kay Yayanyo, si Zhao Feng, ang isang tagalabas ay hindi makakalakad ng tuloy-tuloy at makakuha ng mga benepisyo sa gitna ng tatlong sekta. Kung hindi dahil sa akin, hindi sana sila namatay ni Yuluo. Si Yayanyo ay nakonsensya at napahiya. Nakakuyom ang kanyang mga kamay ng jade at halos tumusok ang kanyang mga ngipin sa kanyang mga labi. Gayunpaman, malakas ang kanyang puso at hindi nagtagal ay kumalma siya. Alam ni Yayanyo na ang pagharap kay Zhao Feng na dalubhasa sa mental energy, anumang depekto sa isip ay magreresulta sa paggamit. Goddess Ye, bago ka dumating, ang tatlong wicked teeth halos lahat ay namatay sa kamay ng taong ito. Nakatakas pa siya sa trackle skill ni Chigwei nang hindi nasugatan. Mataimtim na sabi ni Mo Yu. Narinig niyang nagsalita si Chigwei tungkol kay Zhao Feng. Sister Ye, paano ka nagamit ng brat na iyon sa iyong katalinuhan? Huminga ng malalim si Li Hong at sinabing hindi nasisiyahan. Kung hindi dahil sa kanyang pagprotekta kay Zhao Feng, mahihirapan ang huli na mamuhay ng maayos. Kasalanan ko ito pero wag kang mag-alala, ako mismo ang papatay sa kanya. Malamig na sabi ni Yayanyo. Kasabay nito, nagsimula siyang mag-isip kung paano siya nahulog sa plano ni Zhao Feng. Sa isang kislap, napagtanto niya ang pangunahing punto na siyang pinakamahalagang bahagi ng planong ito kung hindi ay hindi nagamit si Yayanyo. Maliit. Magnanakaw. Pusa. Nanginginig ang figure ni Yayanyo habang iniluwa niya ang bawat salita. Ito ang pinakakakaibang bahagi ng plano. Hindi man lang nakilala ni Zhao Feng si Yayanyo bago niya ito nakilala. Kung hindi magkakilala ang dalawa, bakit siya lilanlangan ni Zhao Feng? Ang tunay na pangunahing punto ay ang maliit na pas ang magnanakaw. Nakilala ng maliit na pas ang magnanakaw si Yayanyo at sadyang dinala siya sa orihinal na may-ari nito at tila pinagbantaan siya. Munting pas ang magnanakaw. Malamig na ipinalaganap ni Yayanyo ang kanyang espiritual na pakiramdam upang makita ang maliit na pas ang magnanakaw. Gayunpaman, saan man napunta ang kanyang espiritual na pakiramdam, sa pamamagitan ng mga damit at interspatial na singsing, wala siyang makitang anumang bakas nito. Meow meow. Isang maitim na kulay pilak na kulay abo na pusa na bahagyang mas malaki kaysa sa isang palad ang nakatayo sa balikat ni Zhao Feng. Sinamahan ng tao at pusa ang isa't isa na parang iisa. Munting magnanakaw na pusa, delikado ang plano mo pero maganda ang mga gantimpala mo. Bahagyang ngumiti si Zhao Feng at hinaplos ang tenga ng maliit na magnanakaw na pusa. Meow meow. Ang munting pas ang magnanakaw ay nagwagayway ng kanyang mga paa at gumawa ng ilang mga aksyon, na nagpapahiwatig ng pait na kinaharap nito. Kaagad pagkatapos noon, iniluwa ng maliit na pas ang magnanakaw ang isang bahagi ng life returning grass sa kamay ni Zhao Feng. Ang aking life returning grass, munting pas ang magnanakaw, anong lakas ng loob mong nakawin ito? Naging berde at pula ang mukha ni Yayanyo. Ang kanyang mga mata ay sapat na upang pumatay ng mga tao. Sa kanyang tahimik at kalmadong ugali, hindi pa siya gaanong nagalit noon.
Ang maliit na pas ang magnanakaw ay nagbibigay pa rin ng malaking kahalagahan sa mga emosyon at ninakaw lamang ang isang bahagi ng life returning grass o bakit ang iyong interspatial rings ay mayroon pa ring gamit. Sinabi rin nito sa akin na huwag kang papatayin. Umiling si Zhao Feng. Bagamat nilinlang ng munting pas ang magnanakaw si Ye Yanyo, nagnakaw lang ito ng life returning grass at nakumpleto ang hiniling ni Zhao Feng. Pagkatapos ng lahat, si Ye Yanyo ay medyo mabait sa maliit na pas ang magnanakaw. Di ko kailangan ng awa nito. Ako mismo ang papatay sa brat na ito. Munting pas ang magnanakaw, hindi kita sinisisi dahil lahat tayo ay may iba't ibang panig. Nag-init ang mga mata ni Ye Yanyo nang damapo ito sa maliit na pas ang magnanakaw. Nang magkapares na ang dalawa, ang munting pas ang magnanakaw ay nagbigay sa kanya ng maraming swerte at masasayang pagkakataon. Meow meow. Ang munting pas ang magnanakaw ay muling ikan-away ang mga paa nito at tila may pinapagawa sa kanya. Ano? Gusto mo ako at siya? Imposible yan. Namula ang mukha ni Ye Yanyo at halos lumuwa siya ng subo ng dugo. Bagamat walang ibang nakaintindi, alam pa rin ni Zhao Feng kung ano ang ibig sabihin ng maliit na pas ang magnanakaw. Pumasok ka dyan. Walang ekspresyong itinapon ni Zhao Feng ang maliit na pas ang magnanakaw sa spiritual pet bag sa pamamagitan ng paghawak sa mga tenga nito. Pagkatapos noon, hindi na siya nag-abala kay Ye Yanyo at sa kanyang mga kasama at kinuha ang buhay na bumabalik na grass na ibinigay niya sa Tooireng Triao. Ito ang life returning grass. Naniniwala akong nakumpleto ko na ang kalahati ng aking pangako. Sabi ni Zhao Feng. Life returning grass. Nagulat ang Tooireng Triao at kinuha ito ng may bagzo ng berdeng hangin. Ang pangunahing puno nito ay bamuka na parang bibig at kinain nito ang life returning grass. Ang life returning grass ay talagang karapat-dapat na maging isang maalamat na kayamanan. Maging ang pinsalang dulot ng Void God Protection ay nagsimulang gumaling. Bata, mukhang minamaliit kita. Ang life returning grass ay sapat na upang pagalingin ang kalahati ng aking mga pinsala ngunit ang kalahati pa ng deal ay kailangan mong itulak ang mga henyo na ito, na hindi ganoon kadali. Tumawa ang Tooireng Triao. Nakatayo si Zhao Feng sa mga sanga ng puno habang ang kanyang asol na buhok ay marahang ihip sa hangin. Hindi siya kumikibo at tila bahagi ng Tooireng Triao. Ipagtanggol lamang, huwag atakihin. Ito ang plano ni Zhao Feng. Ang Tooireng Triao ay ang pinakamalaking proteksyon ni Zhao Feng at sila ang may kalamangan sa landscape. Hindi agad umatake ang tatlong sekta. Marahil ito ay dahil ang biglang pagtataksil ni Zhao Feng ay nagdulot ng labis na pagkabigla sa tatlong sekta. Ang 5 True Lords, Ye Yanyo, Zhuang Wonner, Li Hong, Qigui at Mo Yu ay nagsama-sama at nagsimulang mag-usap. Sa mga True Lords, ang Qigui ay dalubhasa sa mga kasanayan sa mata at umaasa kaming maibibigay mo ang lahat sa paparating na labanan. Mungkahi ni Ye Yanyo. Sa mga henyo na pumasok sa ruins, ang bloodline ng mata ni Qigui ay masasabing kabilang sa pinakamahusay. Bumalik sa kuweba, nasaktan pa nga ng kanyang lihim na pamamaraan si Ye Yanyo. Malakas ang eye bloodline ng brat na ito pero hindi pa niya naabot ang True Lord rank sa huli at may tiwala ako sa isang eye bloodline na labanan. Gayunpaman, nasugatan pa rin ako sa paggamit ng ipinagbabawal na kasanayan noon at hindi ako 100% sigurado. Mapait na umiyak si Qigui sa kanyang puso. Sa totoo lang, humihingi siya ng kayamanan sa iba pang dalawang sekta. Nagkatinginan sina Ye Yanyo at Zhuang Wonner bago kumuha ng ilang mga kayamanan mula sa kanilang mga interspatial na item. Sapat na ang mga ito para matulungan si Qigui na makabangon. Salamat sa lahat ng iyong tulong. Hayaan mo akong gumaling ng kaunti at pagkatapos ay magagawa ng aking Black Wicked Eye na labanan ang brat na iyon. Garalgal ang boses ni Qigui at tila pumipihit ang puting apoy sa kanyang mga mata nang may lumitaw na tuldok sa gitna. Inaasahan siya ng lahat dahil naranasan na nila ito. Kahit na hindi nito nagawang talunin si Zhao Feng, maaari pa rin itong maneg. Nakita nila ang isang mahusay na labanan sa pagitan ng mga eye bloodlines. Inaasahan ko rin ito. Tumayo si Zhao Feng sa puno at wala sa mga aksyon ng tatlong sekta ang nakatakas sa kanyang God's Spiritual Eye.
Napakalakas ng Black Wicked Eye ni Chigwei at personal itong naranasan ni Zhao Feng noong ginamit ni Chigwei ang Dark Lantern Ghost Eye, na halos pinilit si Zhao Feng na mawalan ng pag-asa. Kung hindi dahil sa katotohanang walang pakialam si Zhao Feng sa presyo at sa wakas ay nasira ang Dark Lantern Ghost Eye, malamang na hindi siya makakatakas. Kung dati, hindi kumpiyansa si Zhao Feng na harapin ang bloodline ng mata ni Chigwei dahil masyadong malaki ang pagkakaiba nila sa cultivation. Gayunpaman, mabilis na lumaki si Zhao Feng sa mga guho at ang kanyang God's Spiritual Eye ay naging mas malakas. So. Muling dumating ang tunog ng paglipad at ang hangin ay napuno ng kasamaan. Magaling, ang mga reinforcement ng ating Moon Demon Palace ay narito na. Bulalas ng mga henyo ng Moon Demon Palace. Dumating ang grupo mula sa Moon Demon Palace at ang pinuno ay isang kalbong lalaki na may itim na armor na ang cultivation ay umabot sa True Lord rank. Ngayon ang bilang ng True Lord ranks ay umabot na sa 6. Hindi ito ang katapusan. Makalipas ang isa pang oras, mas maraming reinforcement ang dumating. Ang ilan ay mula sa 3 sekta habang ang iba ay mula sa 1-star clan sa ilalim nila. Sa paglipas ng panahon, parami ng parami ang mga henyo na nagsimulang magtipon sa mahiwagang kanyan. Ang lahat ng ito ay dahil sa Void God Protection ni Yeonyo na nagbigay daan sa lahat sa loob ng 1,000 milya na maramdaman ito. Tapos na. 100 henyo ang narito. Bulong ni Zhao Feng sa sarili. Makalipas ang 2 oras, ang bilang ng mga True Lord rank cultivator na naruroon ay umabot na sa 10. Sa kanila, 2 o 3 ang nakapasok sa True Lord rank sa Purple Saint Ruins. Pagkatapos ng lahat, mayroong isang malaking bilang ng mga pinakamataas na True Mystic rank henyo at hindi nakakagulat na ang isang mag-asawa ay makapasok sa True Lord rank sa mga guho. 10 True Lord ranks, 100 henyo, lahat sila ay hindi mas mahina kaysa sa isang pinakamahusay na kamanghamanghang henyo ng Azure Flower Continent. Sa kabutihang palad, ang Lutiay ni na iyon ay hindi pa dumating. Sinabi ko sa Purple Saint Partial Spirit na bigyan siya ng problema. Ang puso ni Zhao Feng ay hindi kalmado. Mahirap isipin kung anong uri ng labanan ang magaganap. Ang kaba at panginginig dahil sa tensyon mula sa Towering Trio ay hindi nakaligtas sa mga sentido ni Zhao Feng. Sa totoo lang, kung walang anumang aksidente, sa kasalukuyang estado ng Towering Trio, ito ay mamamatay sa loob ng maximum na 2 oras. King of Gods, Kabanata 426. Black Wicked Eye. Sa mahiwagang kanyan, sa loob ng kagubatan. Ang 10 True Lord rank aura ay kumalat sa kalangitan at nagpaikot ng mga ulap. Ang hangin ay napuno ng iba't ibang elemento at kulay. Sa puntong ito ng panahon, ang puwersa ng 3 sekta ay umabot na sa 100 tao, na mas malakas kaysa dati. Tao, mukhang ang ikalawang kalahati ng iyong pangako ay mahirap makumplito. Hindi ko ito matatakasan. Ang malungkot na boses ng Towering Trio ay tumunog sa tabi ng tainga ni Zhao Feng. Sa mga normal na sitwasyon, kahit na doble ang bilang ng True Lord ranks na naroroon, hindi nila kayang tapusin ang Towering Trio. Gayunpaman, ang Towering Trio ay nasugatan ng Void God Protection at isang malaking butas ang lumitaw. Walang proteksyon kung nasaan ang butas, at hindi pa ito gumaling. Nangangahulugan ito na ang mga henyo ng 3 sekta ay maaaring malayang umatake sa Towering Trio at dahil sa agwat na ito ang Towering Trio ay maaari lamang matamaan at walang magawa. Kahit na ang isang tunay na Origin Core Realm expert ay hindi makakayanan ito. Dumapo si Zhao Feng sa mga puno at walang ekspresyon. Medyo mas magulo pa kaysa sa inaakala ko. Kung ikukumpara sa Towering Tree, mas kalmado si Zhao Feng. Tao, may plano ka ba? Ano ang kailangan kong gawin? Dahil siguro sa pagiging mahinahon ni Zhao Feng, ang Towering Trio ay nakakita ng sinag ng pag-asa. Bagamat malakas ang Towering Trio, maaari lamang itong maupo doon at atakihin. Sa makatuwid, ang lahat ng pag-asa nito ay napunta kay Zhao Feng. Hintayin mo silang dumating. Si Zhao Feng ay hindi gustong magpaliwanag ng labis. Binuksan niya ang God's Spiritual Eye at siniyasat ang 10 True Lords. Sa God's Spiritual Eye ang bawat sitwasyon ng True Lords, elemento ng kanilang kakayahan, estado ng kalusugan at iba pa ay lumitaw sa harap niya.
Sa 10 True Lords, 3 ang nasa huling yugto na True Lord rank, 4 na maagang yugtong True Lord rank at 3 panimulang yugto na True Lord ranks. Bulong ni Zhao Feng. Ang tanging pinag-iingat ni Zhao Feng ay sina Ye Yanyo at Zhuang Wonner. Walang kumpiyansa si Zhao Feng na labanan ang sino man sa kanila. Siyempre, sa ngayon ay hindi na ito problema ng solong labanan. Si Zhao Feng ay nakaharap sa kanilang lahat. Nagsisimula na. So. Pinamunuan ng 10 True Lord rank henyo ang daang True Spirit Realms at nagtungo sa gap ng Towering Trio. Ang proteksyon ng puwang ay nawasak ng Void God Protection, na naiwan lamang ang pangunahing puno ng kahoy na hindi pa ganap na gumaling. Atake. Ang 10 True Lord ranks ay nagpadala lahat ng malayuang pag-atake at kasanayan patungo sa puno ng Towering Trio. Kapag naabot ng isa ang True Lord rank, maaari nilang atakihin ang target mula sa 100 yarda ang layo. Pang-pang-boom. Ang pangunahing trunk ng Towering Trio ang tumama sa mga pag-atake at ang mga sanga nito ay kumakalampag. Sa likod ng 10 True Lords ay mas maraming True Spirit Realm henyo na ang kapangyarihan ay maaaring agad na sirain ang isang maliit na puwersa. Walang taktika, walang diskarte, ngunit napakaraming bilang. Sa kabutihang palad, ang katawan ng Towering Trio ay napakalakas at maaaring magdulot ng pinsala mula sa 10 True Lord ranks at 100 True Spirit Realms saglit. Tao, mag-isip ka agad ng kung ano-ano. Makatayo lang ako dito at matatamaan at mamamatay sa loob ng 2 oras. Ang tono ng Towering Trio ay apurahan. Iniisip ba ng mga taong ito na wala ako? Dumapo si Zhao Feng sa sanga at tahimik na pinanood ang sunod-sunod na pag-atake mula sa 3 sekta. Hindi nagtagal ay naunawaan niya ang layunin ng 3 sekta. Hanggat napatay nila ang Towering Trio, mawawalan ng proteksyon si Zhao Feng. Sa oras na iyon, hindi ba siya madaling mahuli? Sa makatuwid, kung walang gagawin si Zhao Feng, wala ring gagawin ang 10 True Lord ranks. Magsimula na tayo. Ang God Spiritual Eye ni Zhao Feng ay biglang bumukas, at ang kanyang kaliwang mata ay tila nagningning ng yelo. Shua! Nanginginig ang puso ng ilang eksperto sa True Spirit Realm. Patayin. Ibigay ang kaluluwa ng Wood Spirit Essence. Arg. Senior Brother. Bakit? Inatake mo ako. Nagkaroon ng kaguluhan sa grupo. Ilang True Spirit Realms ang biglang nawalan ng kontrol sa kanilang emosyon at inatake ang mga taong nasa tabi nila. Bam! 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 Ang dugo ay lumipad kung saan-saan habang ang ilang mga alagad mula sa 3 sekta ay pinatay ng mga katabi nila. Eye of Heart. Ang God Spiritual Eye ni Zhao Feng ay mahinang tumingin sa grupo. Sa ilang sandali lang, 4 hanggang 5 henyo mula sa 3 sekta ang kinokontrol ng Eye of Heart ni Zhao Feng at inatake ang mga katabi nila. Mag-ingat kayong lahat. Nataranta ang 3 sekta, at ang lahat ay nagmamalasakit lamang sa kanilang sarili. Walang sino man sa ilalim ng True Lord rank ang makakahadlang sa Eye of Heart ni Zhao Feng at sa isang sulyap lang, na-control ang kanilang mga emosyon. Ang pagharap sa mga iyon ay maaaring magkanulo sa kanila anumang segundo, paano magkakaroon ng puso ang mga disipulo na atakihin ang Towering Trio. Eye of Illusion. Ang mga pag-atake ni Zhao Feng ay hindi huminto at ang kanyang God Spiritual Eye ay nagpatuloy sa pag-scan. Klop-klop. 2 disipulo mula sa 3 sekta ang nahulog mula sa langit at dumaong malapit sa lupa. Shoo! Ang mga ugat ay lumabas sa lupa at kinaladkad ang mga henyong ito sa lupa nang sila ay naging mga bagong pataba. Lalong naging magulo ang grupo ng 3 sekta. Chigwei, kung maaari mo gawin, gawin mo na. Kumikislap ang mga mata ni Ye Yanyo habang lumingon siya kay Chigwei. Si Chigwei ang dalubhasa sa mga diskarte sa Eye Bloodline na pinakamahusay sa 10 True Lords. Ipaubaya mo siya sa akin. Malamig na bulong ni Chigwei habang lumilipad sa hangin ang singsing sa kanyang ilong. Noong ginamit ni Zhao Feng ang kanyang bloodline, nanunood si Chigwei. Mas base sa mental energy ang bloodline ng brat na ito. Bago ko siya matapos, walang taong walang soul protective items ang lalapit. Ang mga may cultivation na mas mababa kaysa sa pinakamataas na True Mystic rank ay dapat lumayo. Nag-utos si Chigwei at pagkatapos nito ay sinabi ang 10 True Lord ranks ay nagsimulang ayusin ang kanilang mga sarili.
Mahigit sa 2/3 ng mga tao ang umatras, at ang natitirang mga henyo ay umabot sa pinakamataas na True Mystic rank o may magandang soul protective item. Aatake sana si Zhao Fang ngunit bigla siyang nakaramdam ng malamig at masamang aura na pumasok sa kanyang kaluluwa. Black Wicked Eye. Ang mga mata ni Chigwei ay kumislap ng puting apoy nang lumitaw ang isang misteryosong madilim na tuldok sa gitna ng kanyang mata. Nagkatinginan ang dalawa at ang Black Wicked Eye ay humarap sa God's Spiritual Eye. Tagalabas. Tingnan natin kung gaano kalakas ang bloodline ng mata mo. Dinilaan ni Chigwei ang kanyang mga labi habang lumalakas ang hangarin sa pakikipaglaban sa kanyang mga mata. Iniisip kung paano natalo ang kanyang eye bloodline sa kalaban noon, ang kanyang puso ay napuno ng ayaw at pagnanais na tunay na lumaban. At ngayon ang pagkakataong ito ay sa wakas narito na. Black Wicked ay laban sa God's Spiritual Eye. Isang salpukan ng eye bloodlines. Pang! Ang tuldok ng Black Wicked Eye ni Chigwei ay biglang nanginig at sa sumunod na iglap ay tila umabot mula sa kanya ang isang hindi nakikitang tulay hanggang kay Zhao Fang. Hindi naintindihan ng mga alagad ng tatlong sekta kung ano ang nangyayari. Nadurog ang Ghost Bridge kay Zhao Fang at naramdaman ng huli ang masamang hangin na dumaan mula sa tulay. Nagsimulang nanlamig ang kanyang katawan nang bumagsak sa kanya ang kapangyarihan ng Black Wicked Eye. Ang kaluluwa ng isang normal na dalubhasa ay malamang na masisira ng nakakatakot na hangin na ito ng kasamaan at maging isang shell na walang iniisip. Shua! Isang puting ghost claw ang biglang bumaril mula sa tulay patungo kay Zhao Fang. Ang malaking kuko na ito ay sapat na upang mabalot ang isang buong silid at ang katawan ni Zhao Fang ay ikinulong ng Ghost Bridge. Ibig sabihin ay hindi siya makaiwas. Para makaabot ng napakalalim sa isang bloodline. Tunay, karapat-dapat sa isang sekta na may dalawang bituin. Binuksan ni Zhao Fang ang kanyang God's Spiritual Eye at siniyasat ang husay ni Chigwei. Sa pamamagitan ng Black Wicked Eye, naabot ni Chigwei ang limitasyon sa kung paano gamitin ang hangin ng kasamaan at ang kanyang mga pamamaraan ay mahirap labanan. Break. Inikat ni Zhao Fang ang ice pond sa kanyang isipan at nakipagsagupaan sa kapangyarihan mula sa Ghost Bridge. Ang God's Spiritual Eye ay naglalaman ng isang kapangyarihan na tila nakakagulat sa mga multo at mga Diyos at isang lamig na tumutulo hanggang sa buto ay pinakawalan. Ang kuko ng multo ay agad na itinulak sa pinakasimpleng paraan at halos kumupas. Nagsimulang yumanig ang Ghost Bridge at naging hindi matatag. Pumunta ka. Marahang tinapik ni Chigwei ang kanyang ghost bag at mula rito ay lumabas ang 12 ng brutal na multo. Ang ilan ay nasa hugis ng tao habang ang iba ay nasa hugis ng mga hayop at ang kanilang mga aura ay inilabas. Ang isang bahagi ng mga multong ito ay sumanib sa tulay at ang tulay ng multo ay naging mas matatag at makatotohanan. Ang isa pang bahagi ng mga multo ay umungol sa ilalim ng kapangyarihan ng Ghost Bridge at naging puting apoy na nag-aapoy patungo kay Zhao Fang. Paggamit ng tulong sa labas para mapataas ang kanyang eye bloodline technique. May natutunan si Zhao Fang ngayon. Upang talunin si Zhao Fang, si Chigwei ay gumawa ng maraming pangangailangan ng ibang mga sekta at ang iba pang mga disipulo ng Black Cliff Palace ay nagbigay sa kanya ng maraming mapagkukunan. Masasabing handang-handa si Chigwei para labanan si Zhao Fang. Woo! Sa pagsasanib ng halos 100 multo, mas naging mabangis ang pag-atake ng Black Wicked Eye ni Chigwei. Hihihi, ang Black Wicked Eye at mga pamamaraan ni Brother Chigwei ay hindi mabilang. Maging si Yayanyo na asong iyon ay nasugatan ng Black Wicked Eye. Tawa ng tawa ang mga henyo ng Black Cliff Palace. Ang iba pang 9 na True Lord ranks ay nasiyahan din sa sitwasyong ito. Mukhang kahit hindi manalo si Chigwei ay mapipigilan ang brat na iyon. Nangangahulugan ito na maaari tayong umatake ng ligtas. Ang mga True Lords ay tumanggo. Kumislap ang mga mata ni Yayanyo. Hindi talaga kami binaygo ni Chigwei. Ngunit para maging ligtas, magpapadala kami ng 2 True Lord ranks para suportahan si Chigwei at kung ito ay maayos, baka mapatay pa namin siya. Hindi alam, nakaramdam siya ng pagkabalisa sa pakikipaglaban ni Chigwei kay Zhao Fang. Marahil ang mga kalkulasyon ni Zhao Fang sa kanya at sa kanyang misteryoso ay nag-iwan ng malalim na impresyon sa kanya. So, ang isa pang 2 True Lords ng 9 na natitirang True Lord ranks ay pumunta upang suportahan si Chigwei.
King of Gods, Kabanata 427. Double Kill. Nang mag-away sina Zhao Feng at Qigwei sa kanilang mga eye bloodline, dalawa pang True Lord ang lumapit para tumulong. Sa kabuuan, 3 totoong Lord ranks ang nakaharap kay Zhao Feng. Ang isang maliit na True Mystic rank brat ay maaaring mamatay ng walang pagsisisi pagkatapos labanan ang 3 totoong Lord ranks ng sabay-sabay. Sabi ng isa sa mga babaeng True Lord rank. Ang kanyang balat ay tila gawa sa nyebe at siya ay nagsalita sa isang mapanoksong tono. Isa siya sa 2 True Lord ranks na sumusuporta kay Qigwei at nagmula sa Pure Moon Spiritual Sect at isa sa mga maswerteng nakapasok sa True Lord rank. Sister Gang, huwag mo siyang maliitin. Ang isang taong kayang palabanan si Qigwei at bigyan ng malaking kahalagahan ni Sister Ye ay hindi simple. Si Brother Yuluo ay isang halimbawa. Nagbabala ang isa pang maagang yugto ng True Lord rank na itim na nakaharap sa kabataan. Si Brother Yuluo ay minsang isa sa 3 gwapong lalaki ng sekta at mahal ko siya sa loob ng maraming taon ngunit natatakot akong sabihin sa kanya. Ngayong naabot ko na ang True Lord rank nagkaroon ako ng pagkakataon na maging kanya. Ngunit sa kasamaang palad, ang pangarap na ito ay nasira. Tumulo ang luha sa mga mata ng dalaga na agad namang napalitan ng malamig na layunin ng pagpatay. Hindi niya papalampasan ang pagkakataong patayin si Zhao Feng. Hindi ko na kayang i-drag ito palabas. Nakita ni Zhao Feng ang pagdating ng 2 True Lord rank sa gilid ng kanyang mga mata. Sa puntong ito, isang malagim na puting apoy ang sumunog sa halos katawan ni Zhao Feng. Ang apoy na ito ay maaaring magsunog ng laman at puwersa ng buhay at kahit na masira ang kaluluwa. Ito ay lubhang mahirap. Ang paggamit ni Qigwei ng mga bloodline ay nagpalawak ng antas ng mata ni Zhao Feng. Sa ilalim ng mga normal na sitwasyon, tiyak na lalaban si Zhao Feng kay Qigwei dahil marami siyang matututunan. Gayunpaman, iba ang sitwasyon ngayon. Ang Towering Trio ay hindi mabubuhay kung ito ay kalagkad palabas ng higit sa 2 oras at hinarap ni Zhao Feng ang banta ng iba pang True Lord ranks. Lightning Fire God's Eye. Isang malinaw na liwanag ng kidlat at apoy ang kumikinang sa mata ni Zhao Feng. Whoosh! Isang Asher Ball ng kidlat na apoy ang agad na bumagsak sa Ghost Bridge at ang mga hiyawan ay nagmula sa loob ng puting apoy na nagsimulang mapatay. Isang ice skill attack na may mga elemento ng kidlat at apoy. Nanginig ang puso ni Qigwei nang may mapanirang aura na lumaganap sa Ghost Bridge at tumama sa kanyang Black Wicked Eye. Weng! Ang Ghost Bridge na binubuo ng hindi mabilang na mga multo ay nagsimulang manginig at kumupas. Nagsimulang umusok ang malaking bilang ng mga multo mula sa nakatatakot na kapangyarihan ng kidlat at apoy. Sa pagkakataong iyon, tila tinamaan ng kidlat at apoy ang kaluluwa ni Qigwei. Boom! Kasunod noon ay ang ikalawang round ng Lightning Fire Gods ay namas nakatuon kay Qigwei mismo. Basag! Nasira agad ang Ghost Bridge. Ghost God breaking through the void. Umikot ang Black Wicked Eye ni Qigwei at biglang bumaril ang madilim na sinag na hamarang sa Lightning Fire God's Eye. Ang madilim na sinag ay lubhang mahiwaga at maaaring hadlangan ang pisikal at pati na rin ang mga pag-atake ng enerhiya sa pag-iisip. Boom boom boom. Ang mata ng Lightning Fire God ay tinusok ni Qigwei at ang 1/3 ng sinag ay nagpatuloy pa rin sa pagbaril patungo kay Zhao Feng at ang bilis nito ay kasing bilis ng Lightning Fire God's Eye. Itong madilim na sinag ay nag-condense ng lahat ng kapangyarihan sa isang tuwid na linya para sa pinakadirektang pag-atake. Nagsimulang maabot ng God's Spiritual Eye ni Zhao Feng ang pinakamataas na kakayahan nito at sa pag-iisip na si Zhao Feng ay ilang beses na mas mabilis kaysa sa Dark Beam. Ito ang kapangyarihang ibinigay sa kanya ng God's Spiritual Eye. God's Spiritual Eye, kopyahin. Ang asul na liwanag sa kaliwang mata ni Zhao Feng ay kumikinang at sa loob ng dimensyon ng kanyang kaliwang mata, ang nagyayelong lawa ay nagsimulang tumulo. Q. Isang sinag ng malamig na liwanag ang bumaril mula sa kaliwang mata na sumalungat sa madilim na sinag ni Qigwei. Ang maitim na sinag ni Qigwei ay unang nagyelo bago nabasag. Ano ang nangyayari? Ito ay ang parehong lihim na kasanayan tulad ng sa akin ngunit may ibang elemento. Natigilan si Qigwei. Napanood niya ang kanyang Ghost God breaking through the void na nawasak ng sarili niyang kakayahan. Q.
Ang natitirang apoy ng kidlat sa Chigwei ay hindi pa naapula at ang malamig na sinag ng liwanag ay mayroon pa ring kalahati ng kapangyarihan nito habang dumapo ito sa kanyang katawan. Isang malamig na lamig ang agad na nagpalamig sa kanyang laman at kaluluwa. Si Chigwei ay suminok at naunawaan ang kahulugan ng kombinasyon ng kidlat at apoy. Hihihi, ang paglipat na ito ay masasabing iba't ibang anyo ng Eye of Soul. Tawagin natin itong Ice Soul Shooting Line o Ice Soul Charge. Bahagyang tumawa si Zhao Feng. Ang Eye of Ice Soul ay pangunahing nakatuon sa pagyayelo ng mga kaisipan at isipan ng mga kalaban at ito ay isang tuloy-tuloy na pag-atake samantalang ang Ice Soul Shooting Line na ito ay tungkol sa pagsabog at parang katulad Ghost God Breaking Through the Void ni Chigwei na maaaring hamarang sa pag-atake ng iba. Pamamaraan sa pagkopya. Ang bloodline ng mata mo. Nanlaki ang mga mata ni Chigwei at bumuka ang kanyang bibig. Sa sandaling ito siya ay bahagyang nasugatan mula sa Lightning Fire at Ice Soul ngunit wala sa mga ito ang nakalampas sa pagkabigla ngayon. Eye of Illusion. Muling ginamit ni Zhao Feng ang kanyang God's Spiritual Eye. Ang susunod na sandali, si Chigwei ay lumitaw sa isang malamig na dimensyon na may mga tanikala ng kidlat na nakagapos sa kanya. Ilusyon na pumipigil sa aking pag-iisip. Bahagyang nagulat si Chigwei ngunit hindi nagpanik. Halatang nakakita siya ng mga katulad na kasanayan noon. Papapa. Hinampas ni Zhao Feng ng matinik na metal na latigo si Chigwei at patuloy na pinahirapan ang kanyang kamalayan. Kapag ang mental energy consciousness ng isang tao ay pinahirapan ng husto, sila ay mapapagod at mahihimatay. Malinaw na alam ni Chigwei kung ano ang sitwasyon niya. Ang problema ay nasa himpapawid siya at pagkatapos ng ilang paghinga ay mahuhulog siya sa lupa, na nagiging pataba para sa Tao-Earing Trio. Vengeance Ghost Spirit Explosion. Kinagat ni Chigwei ang kanyang mga ngipin at nanginginig ang itim na singsing sa ilong habang naglalabas ito ng malakas na pinagmumulan ng ghost power. Sa pisikal na dimensyon nagsimulang mag-apoy ang noo ni Chigwei na may kapangyarihang multo na lumikha ng hindi maipaliwanag na pagyanig ng kaluluwa. Huwang. Ang mga alon ng itim na hangin ay nagsimulang dumaloy kung saan-saan sa loob ng dimensyon ng ilusyon at nagsalubong ang mga kilay ni Zhao Feng. Ang enerhiya na kailangan niyang gamitin upang mapanatili ang dimensyon ng ilusyon ay agad na naging ilang beses na mas malaki. Pipilitin ni Chigwei na lumabas. Kung ito ay isang normal na laban sa isang labanan ay tiyak nakakalagka rin ito ni Zhao Feng dahil tiwala siya sa pinagmumula ng enerhiya ng kaisipan ng God's Spiritual Eye. Gayunpaman, iba ang sitwasyon ngayon. Ang kanyang kalaban ay hindi lang si Chigwei, may 10 True Lord ranks at 2 sa kanila ang dumating. Ano ang nangyayari? Parang pinigilan si Chigwei. Bahagyang nagulat ang itim na mukha ng kabataan at matikas na babae. Kanina lang ay nayanig ang mga puso ng mga henyong nanunood dahil sa salpukan ng kanilang mga bloodline. Gayunpaman, halatang binago ni Zhao Feng ang tubig at siya na ngayon ang nakakagulat kay Chigwei. Bahagyang napaso ang katawan ni Chigwei at lumantad ang matamis sa kanyang noo habang nagpupumiglas. Mukhang minamaliit natin siya. Kahit si Chigwei ay hindi siya kayang pigilan. Si Yeonyo na nanonood sa malayo ay may tame time na ekspresyon ngunit sa kabutihang palad ay dumating ang 2 sumusuporta sa True Lord ranks. Si Zhao Feng at Chigwei ay nasa isang mahalagang punto at hindi maaaring magambala. Ito ang pinakamagandang pagkakataon para patayin siya. Bumungad sa mukha ng matikas na babae ang layuning pumatay. Tama iyan. Hindi tayo makakatulong in terms of eye bloodline pero kung papatayin natin si Zhao Feng malulutas ang lahat. Ang itim na mukha na binata ay tumanggo. Matalino ang dalawa at nakita kung saan ang problema. So. Ang 2 True Lord ranks ay lumipad sa himpapawid at lumapit kay Zhao Feng. Bagamat nakatayo si Zhao Feng sa mga kagubatan at sa loob ng mga hangganan ng Tao-Earing Trio, mayroong 7 pang True Lord ranks at maraming True Spirit Realms na tumutulong. Hanggat hindi masyadong malalim ang dalawa at umatake mula sa malayo, malaki pa rin ang tsansa nilang magtagumpay. 3 True Lord ranks ang nagtutulungan. Masyado nyo akong kinakalkala. Ang mahinang pagtawa ni Zhao Feng ay sinamahan ng pagpatay na layunin. Shua. Binawi ni Zhao Feng ang kanyang God's Spiritual Eye at ang kamalayan ni Chigwei ay agad na bumalik sa kanyang katawan. Puting-puti ang mukha niya at muntik pang mahulog sa ulo. Sa sandaling ito,
nakita ni Chigwei ang dalawa pang True Lord ranks na sumugod kay Zhao Fang. Tumigil ka, nagmura si Chigwei. Sa pamamagitan ng labanan ay naunawaan niya kung gaano kadelikado si Zhao Fang. Kahit na ang mga normal na True Lord ranks ay mahihirapang harangan ang kanyang mga kasanayan sa bloodline ng mata. Ang tanging magagawa niya ngayon ay gamitin ang kanyang Black Wicked Eye na mayroon na lamang 60% ng battle power nito para pigilan si Zhao Fang. Gayunpaman, hindi pinansin ni Zhao Fang ang mga pagkagambala ng kanyang Black Wicked Eyes at tumutok sa dalawang True Lord ranks na papalapit. Maaari kayong lahat manatili sa likod. Biglang iwinagayway ni Zhao Fang ang kanyang kamay. Shua. Mula sa ibaba ng lupa ay sumambulat ang dalawang maitim na pilak na figure na tumungo sa itim na mukha ng kabataan at matikas na babae mula sa likuran. Ano? Hindi maganda. Ang mga mata ni Chigwei ay kumislap at napasigaw. Ang dalawang dark silver figure ay dalawang dark silver poison corpses at ang kanilang mga aura ay maihahambing sa True Lord rank ghost corpses. Ang dalawang True Lord ranks ay agad na inatake ng dalawang lasong bangkay at ni Zhao Fang. Medyo nasa likuran ang matikas na dalaga at agad na tinambangan ng dalawang bangkay na may lason. Sagipin mo ako. Bulalas ng babaeng matikas ang pananamit. Kaka-rating pa lang niya sa True Lord rank at nasa napakadelikadong sitwasyon na nakaharap sa dalawang bangkay na may lason. Shoo. Sa ilalim ng kontrol ni Zhao Fang, ang dalawang dark silver poison corpses ay iwinagayway ang kanilang makamandag na mga kuko ng scorpion at napunit patungo sa babae. Nataranta ang matikas na babae habang ang kanyang proteksyon sa True Spirit Chi ay napunit mula sa mga kuko. Shoo. Isang madugong sugat ang naiwan sa kanyang snow white na balat at sa sandaling pumasok ang lason sa kanyang katawan, ang kanyang dugo ay nagyelo. Nakapasok na siya sa mga pintuan ng kamatayan. Shoo. Kaagad pagkatapos ay ang kanyang damit at katawan ay tinusok ng dalawang bangkay ng aswang at kinain. Kahit gaano pa siya kaganda, sa pagtatapos ng araw, buto pa rin siya. Dahil sa nakakatakot na eksena, ang 7 True Lord ranks ay huminga ng malalim. Sister Gang. Natigilan ang nakaitim na mukha ng binata sa kanyang nakita. Ang una niyang reaksyon ay hindi para maghayganti kundi tumakbo. Nakakakilabot. Ang lakas ni Zhao Fang ay malalim na nakatago at nagtago ng dalawang bangkay ng multo. Eye of Ice Soul. Gayunpaman, nang siya ay lumipad palabas ng ilang yarda ay isang kakaibang lamig ang damaloy sa kanyang katawan. Sa kanyang maagang yugto ng True Lord rank cultivation, ang kanyang pag-iisip at isip ay bumagal sa isang rate na mas masahol pa kaysa sa mga nasa True Human rank. Shoo. Ang dalawang bangkay ng multo ay kumamo at galit na kumagat habang pinupunit nila ang itim na mukha ng True Lord. Walang emosyong pinatay ni Zhao Fang ang dalawang True Lord ranks pagkatapos ay itinuro ang dalawang lasong bangkay patungo kay Chigwei. King of Gods, Kabanata 428. Ang ikatlong pagpatay. Sa isang maikling sandali, dalawang True Lord ranks ang namatay sa mga bangkay ng lason. Ang 7 True Lord at henyo ng 3 sekta ay nagulat sa biglaang pagbabagong ito. Masyadong mabilis ang lahat. Ilang sandali lang, si Zhao Fang ay pinipigilan ni Chigwei mula sa kanilang eye bloodline battle at sa pagdating ng dalawa pang True Lord ranks, ito ay nagiging lubhang mapanganib para kay Zhao Fang. Sino ang nakakaalam na ang sitwasyon ay magkakaroon ng biglaang pag-ikot? Sa 3 True Lord ranks, 2 ang napatay at ang natitira, si Chigwei, ay nasa matinding panganib. 2 lason na bangkay na teknikal na umabot sa True Lord rank at may dominanteng lason. Paano ito posible? Hindi makapaniwala si Chigwei sa kanyang mga mata. Gaano kahirap ang magtaas ng bangkay ng multo sa True Lord rank? Personal na alam ni Chigwei kung gaano ito kahirap. Siya ay gumugol ng maraming taon at mapagkukunan upang makuha ang dalawa sa kanila, samantalang si Zhao Fang ay ninakaw lamang ang mga ito mula sa isa pang disipulo ng Black Cliff Palace at sa oras na iyon, ang dalawa ay wala pa sa pinakamataas na True Mystic rank. Earth-Yin Poison Mushroom. Siguradong nakuha niya ang Earth-Yin Poison Mushroom. Biglang may naisip si Chigwei at naintindihan niya. Tanging ang Earth-Yin Poison Mushroom lang ang may kakayahang magtaas ng bangkay ng multo sa True Lord rank ng napakadali. Higit pa rito,
Si Zhao Fang ay mayroon ding Sky Marking Stone, Deadly Yin Crystal Bone, at mga kuko ng higanteng scorpion. Sa napakaraming nangungunang materyales, ang dalawang bangkay na ito ay nakabaluti hanggang sa buto. Pumunta ka. Kinokontrol ni Zhao Fang ang dalawang Dark Silver Poison Corpses at pinatakbo sila patungo kay Chigwei. Hindi maganda. Tumakbo. Halos lumipad ang kaluluwa ni Chigwei sa takot. Alam niya kung gaano kakilakilabot ang lason ng sinaunang alakdan. Higit pa rito, mayroon si Zhao Fang ng Earth Yin Poison Mushroom. Sa kombinasyon ng dalawang lason, mamamatay ang sinumang damyugo. Hanggat ang mga bangkay ng aswang ay hiniwa sa kanilang balat, ang kanilang mga buhay ay naiwan. Eye of Ice Soul. Ang God Spiritual Eye ni Zhao Fang ay kumislap ng may lamig habang nakakulong siya kay Chigwei. Nanlamig ang katawan ni Chigwei at nagsimulang bumagal ang kanyang pag-iisip habang ang kanyang bilis ay agad na naging 60 hanggang 70% mas mabagal. So. Lumapit ang dalawang Dark Silver Ghost Corpses. Dito na ba ako mamamatay? Pakiramdam ni Chigwei ay para siyang na-freeze sa yelo at ang aura ng kamatayan ay lumapit sa kanya. Dahil nakalock ang Eye of Ice Soul sa kanya, siguradong hindi niya kayang labanan ang dalawang Dark Silver Poison Corpses at tiyak na mamamatay siya kapag naputol ang balat niya. Sa sandaling ito, pinagsisihan ni Chigwei na ibinigay kay Zhao Fang ang Deadly Yin Crystal Bone at Claws ng higanteng alakdan. Pinalakas ng dalawang ito ang talas at lason ng mga bangkay ng aswang. Kung wala kay Zhao Fang ang dalawang materyales na iyon, ang dalawang bangkay ng multo ay halos nasa antas ng True Lord rank at hindi magiging ganito kababanta. Brother Chi. Ang payat na si Mo Yu mula sa Blackcliff Palace ay umungal habang siya ay mabilis na lumipad patungo sa direksyong ito. Pumunta ka. Kinagat ni Chigwei ang kanyang mga ngipin at ipinatawag ang natitirang dugong pilak na bangkay. Mayroon lamang siyang dalawang True Lord rank Ghost Corpses, ngunit ang isa sa mga ito ay nadurog na pira-piraso ng Toe-Earing Triao. Siyempre, ang lakas ng labanan ng mga Blood Silver Corpse na ito ay maihahambing sa unang yugto ng True Lord rank at dapat mapigil ang mga ito sandali. Shoo! Pang! Boom! Ang dalawang Dark Silver Poison Corpses ay lumuhad patungo sa dugong pilak na bangkay at nagsimulang magpunit sa isa't isa. Sa ilalim ng normal na mga sitwasyon, ang dugong pilak na multo na bangkay ni Chigwei ay maaaring tumagal ng ilang sandali laban sa dalawa, ngunit sa ngayon ang kanyang pag-iisip ay bumagal dahil sa Eye of Ice Soul at hindi ganap na makontrol ang kanyang dugong pilak na bangkay. 60 hanggang 70% lamang ng buong lakas nitong labanan ang maaaring gamitin. Sa ilang suntok lang, pinipigilan ng dalawang Dark Silver Poison Corpses ang Blood Silver Corpse. Kung makukuha ko itong dugong pilak na bangkay, ang aking kabuuang lakas ay tataas ng husto. Isang ideya ang lumitaw sa isip ni Zhao Fang. Hindi alam ni Chigwei na ang kaisipang ito ay nagpapahintulot sa kanya na mabuhay. Kung talagang gusto ni Zhao Fang na patayin si Chigwei, kailangan lang niyang pigilan ang Blood Silver Corpse gamit ang isa sa Dark Silver Poison Corpses at pagkatapos ay gamitin ang ibang lason na bangkay at ang kanyang Eye of Ice Soul pati na rin ang Lightning Fire Gods ay para salakayin si Chigwei. Sa oras na iyon magkakaroon siya ng hindi bababa sa 70% rate ng tagumpay. Gayunpaman, gusto ni Zhao Fang ang Blood Silver Ghost Corpse. Ginamit niya ang kanyang Eye of Ice Soul para pigilan si Chigwei pagkatapos ay sinimulang itulak ang dugong pilak na bangkay ng multo patungo sa lupa. Pang boom. Hindi nagtagal ay pinilit malapit sa lupa ang dugong pilak na bangkay ni Chigwei. Shoo! Ang mga ugat ay lumabas mula sa ilalim ng lupa. Iwanan mo ang bangkay na ito, mayroon pa akong mga gamit para dito. Sinabi ni Zhao Fang sa Toe-Earing Triao. Agad na kinaladkad ng 12 ng mga ugat ang dugong pilak na bangkay sa lupa. Tapos na. Lubhang nasiyahan si Zhao Fang habang kinokontrol niya ang dalawang lason na bangkay upang habulin si Chigwei. Si Chigwei ay naapektuhan ng Eye of Ice Soul mula simula hanggang dulo at hindi pa siya nakatakbo ng malayo. Kapos palad. Bagamat nasaktan ang puso ni Chigwei sa pagkawala ng isang True Lord rank na bangkay, at least naligtas ang kanyang buhay. Brother Chi. Ililigtas kita. Dumating si Mo Yu at hamarang sa dalawang lasong bangkay. Bam! Ikinaway ni Mo Yu ang kanyang mga braso at itinulak pabalik ang dalawang lason na bangkay.
Ang taong ito ay nagsasanay sa pamamaraan ng pagpapalakas ng katawan ng bangkay at may katawan na katulad ng mga bangkay ng multo, halos ganap na nababanat sa lason. Gumalaw ang puso ni Zhao Feng. Naunawaan niya na sa 10 True Lord ranks, ang taong ito lamang ang maaaring hamarang sa lason ng kanyang mga bangkay ng multo sa isang tiyak na antas. Eye of Ice Soul. Naging malamig ang ekspresyon ni Zhao Feng nang ibinaling niya ang kanyang God Spiritual Eye kay Mo Yu. Sa usapin ng mental energy, si Mo Yu ay mas malala kaysa kay Qigwei at habang ang Eye of Ice Soul ay nakalock sa kanya, ang kanyang mga iniisip at reaksyon ay bumagal. Si Mo Yu ay nagsanay sa pamamaraan ng pagpapalakas ng katawan ng bangkay at kahit na malakas ang kanyang katawan, hindi siya masyadong mabilis. Ngayong kinulong na siya ng Eye of Ice Soul, naging malamaya siya na parang pagong at nakakapagod ang bawat kilos niya. Papa. Pang. Pang. Ang dalawang lason na bangkay ay nagsimulang kumamo at kumagat sa depensa ni Mo Yu. Ang katawan ni Mo Yu ay hindi kapani-paniwalang malakas at sa ilalim ng normal na mga pangyayari, ang oras ay maaaring magpadala ng isang lason na bangkay na lumilipad kasama ang isa. Gayunpaman, sa epekto ng Eye of Ice Soul, ang kanyang bilis at liksi ay hindi kasing husay ng ilang true human ranks. Sa puntong ito, si Mo Yu ay inaatake ng baliw ng 2 Dark Silver Poison Corpses. Ang isang normal na eksperto ay lalakad sa mga pintuan ng kamatayan kapag ang kanilang balat ay nabuksan, ngunit ang katawan ni Mo Yu ay katulad ng isang bangkay at halos ganap na nababanat sa lason. Siyempre, hindi siya tunay na bangkay at si Mo Yu ay hindi ganap na nababanat sa kombinasyon ng lason mula sa higanteng alakdan at Earthian Poison Mushroom. Ang kanyang depensa ay ilang beses lang na mas malakas kaysa sa ibang True Lord ranks. Matapos maputol ang kanyang balat ng ilang beses, ang katawan ni Mo Yu ay naging mas mabagal at bumagal at lumitaw ang isang lilang itim na kulay sa kanyang mukha. Brother Mo Yu. Nagmura si Qigwei nang makita niyang nahulog si Mo Yu sa desperasyon. Kung sa halip ay siya, ilang beses na siyang namatay. Sa mga True Lords, si Mo Yu lang ang makakalaban sa lason ng matagal. Lightning Fire God's Eye. Isang transparent azure flame ang kumikinang sa kaliwang mata ni Zhao Feng. Whoosh! Isang transparent na apoy ng kidlat ang sumunog sa katawan ni Mo Yu. Arg! Napaungol si Mo Yu. Ang mga elemento ng kidlat at apoy ay sumalungat sa daw ng ghost corpses. Hindi siya tulad ni Qigwei na dalubhasa sa mga bloodline ng mata na maaaring hamarang sa mga pag-atake ni Zhao Feng. Ang mapanirang Lightning Fire God's Eye ay sumunod sa Eye of Ice Soul at nasugatan ang isip ni Mo Yu. Bam bam! Umungol si Mo Yu at ikan-away ang kanyang mga braso, itinulak palayo ang 2 maitim na pilak na lason na bangkay. Sa kritikal na sandali na ito, sinunog pa niya ang kanyang True Spirit Chi upang madagdagan ang kanyang lakas sa pakikipaglaban at makatakas. Ang 2 Dark Silver Poison na bangkay ay tinamaan ni Mo Yu at nabali ang mga braso ng isa sa mga bangkay. Mamatay. Lumamlam ang ekspresyon ni Zhao Feng habang ang kanyang God Spiritual Eye ay nailipat sa pinaka-maximum. Eye of Illusion. Ice Soul Shooting Line. Lightning Fire God's Eye. Whoosh. Q. Huang. Ang 3 pangunahing kasanayan sa mata ay dumapo kay Mo Yu. Hinayla ng unang Eye of Illusion ang kamalayan ni Mo Yu at pinigilan siyang sunugin ang kanyang True Spirit Chi. Binaba nito ang kanyang depensa. Q. Kaagad na sumunod ay isang sinag ng liwanag na tumama sa katawan ni Mo Yu at nasugatan ang kanyang isipan. Huang. Ang huling Lightning Fire God's Eye ay agad na nagpadala kay Mo Yu sa isang lugar kung saan hindi siya makakabalik. Senior Brother Mo Yu. Si Qigwei ay umungal habang ang iba pang mga henyo ng Blackcliff Palace ay bumulalas. Ang kaluluwa ni Mo Yu ay nasunog ng Lightning Fire God's Eye at nahulog siya mula sa himpapawid, naging pataba para sa Touiring Triao. Sa totoo lang, bago pa man makarating si Mo Yu, nawasak na ang kanyang isip. Huminga ng malamig ang 6 na True Lord ranks na nanonood. Kapag ang 3 pangunahing pamamaraan ng bloodline ng mata ay dumapo sa isang target, tiyak na mamamatay sila. Ito ang unang pagkakataon na ipinakita ni Zhao Feng ang kanyang bangis. Ang pangatlo. Malamig ang mukha ni Zhao Feng, ngunit medyo pangit din sa parehong oras.
Pagkatapos gumamit ng napakaraming eye bloodline techniques na tuloy-tuloy, gumugol siya ng maraming enerhiya at ito ay sa tulong ng God's spiritual eye. Kung ito ay isa pang eye bloodline genius, tiyak na hindi sila magtatagal. Tao, inaamin kong minamaliit kita. Talagang nagawa mong tapusin ang 3 sa 10 True Lord ranks ng napakabilis. Noong ginamit mo ang eye bloodline mo, kahit ang wood spirit essence soul ko ay nanlamig. Maririnig ang kagalakan mula sa boses ng Tao-Earing Trio. Natapos ni Zhao Fang ang 3 True Lord ranks at ginawa ito ng mabilis. Bago ito, ang Tao-Earing Trio ay inisip lamang si Zhao Fang bilang isang butil ng pag-asa ngunit hindi naniniwala sa kanya. Shua. Bumalik ang figure ni Zhao Fang sa isang lugar kung saan maraming sanga at umupo na may maputlang mukha. Senior Brother Tree, maaari mo bang bigyan ako ng Wood Spirit Essence Soul ngayon? Makakatulong ito sa akin na makabangon at bigyan ako ng mas malaking pagkakataon na itaboy ang mga kaaway na iyon. Hiling ni Zhao Fang. Hindi mo pa nakukumpleto ang pangako mo. Alam ko mula sa karanasan kung gaano katuso kayong mga tao. Ang Tao-Earing Trio ay halatang hindi pipi kung hindi ay hindi siya magiging isang yaw. Alam mo na gumugol ako ng maraming enerhiya sa pagpatay sa 3 True Lord ranks. Ang iba pang 7 True Lord ranks ay hindi mahuhulog dito. Nagpatuloy si Zhao Fang. Ito. Ang Tao-Earing Trio ay bahagyang nag-alinlangan dahil natatakot itong kalkulahin ni Zhao Fang. May isa pang mahalagang punto. Kung bibigyan mo ako ng Wood Spirit Essence Soul, magagamit ko ang mas malakas na eye bloodline techniques na critical para itulak ang True Lord rank sa likod.